Nagbabala naman ang Eco Waste Coalition sa mga magulang sa mga ibinibentang school supplies na may nakalalasong chemical. Ito ang balita ni Joanne Nano. Ilang araw bago magpasukan, muling nanawagan ang Eco Waste Coalition sa mga magulang na maging maingat sa pagbili ng mga school supply para sa kanilang mga anak. Ito yung mga school supplies na positibong nagtataglay ng mataas na content ng lead. At ayon nga sa Eco Waste Coalition, magiging mapanganib ito para sa kalusugan ng mga bata. Nakumpirma na ito ay nagtataglay ng tinatawag na lead o tingga. Ito ay makikita doon sa mga kulay, particularly doon sa mga zipper ng mga school bags, sa watercolor, doon sa mga pintura, coatings na ginagamit sa mga produktong ito. Ilan sa mga ito ay ang Standard Office Plus Yellow Tampax, Ronron at Princess Backpack, Artex Fine Watercolors, Giant Paper Clip with Angry Bird Decorations, Creative Gear at Transparent Backpack. Karaniwang mabibili ang mga nabanggit na school supply sa Divisoria at iba pang pamilihan na nagkakahalaga ng 7 piso hanggang 600 piso. Ang lead ay isang uri ng kemikal na maaaring magdulot ng pagkasira ng utak at posible ring makaapekto sa pag-uugali at performance ng bata sa klase. Behavioral problems dahil nga ang inaatake nitong lead ay yung utak. So, yung central nervous system talagang malaki yung magiging epekto. Nagpapahina ito mismo ng kanilang IQ, yung pagiging irritable o di kaya ay sabihin nga natin yung termino, no? Pagiging makulit ng isang bata, nakaka-contribute itong exposure ng lead, no? Kaya naman paalala ng Eco Waste Coalition sa mga mamimili, maging mapanuri sa mga school supply na bibilhin. Dapat nabasahing mabuti ang label ng produkto. Iwasan din ang mga produktong may pintura at masangsang ang amoy. Siguruhin ding may resibo ang mga biniling school supply upang madaling mapalitan kung kinakailangan. Joanne Nano, UNTV News Worldwide.